Konnichiwa minasan. For today's video, this is a day in my life as a 24 years old stay-at-home mom living in Japan. Today is October 5, 2024, Saturday. Paglalakad-lakad nga namin kaninang umaga sa labas, nabutan ko nga yung lola na kapitbahay namin. At nabanggit niya nga na may festival nga daw dito malapit sa bahay namin. Pero mamayang hapon ng alas 5 or alas 6 pa nga magsa-start, kaya maghapon lang kami nakahilata sa bahay. Pagkarating nga namin sa lugar ay sobrang daming tao. Pag ganitong festival nga ay maraming nagbebenta ng pagkain. At yun nga lang din yung pinakahabol namin sa mga ganitong event. Para marami nga makita si Ethan, ay binaliktad nga siya ng lagay dito sa carrier. Swerte lang at malapit nga tong event na to sa bahay. Hindi na kami mamumblema kung saan kami magpa-parking. Ako na nga lang din pala ang lumapit dito sa harap dahil nga mausok. Ganun nga lang din yung ginawa nila, hindi ko pa nga maintindihan kung anong sinisigaw nila. Wala nga rin gaanong choices na pagkain dito kaya nag-decide na lang kami na kumain sa restaurant. Sobrang haba nga din ang pila at yung fried chicken lang yung nagustuhan namin. Ang balak nga namin ngayon ay mag-yakiniku. Palagi nga maraming tao dito sa Yakiniku King kaya tinry muna namin kung kaya namin maghintay. Pero dahil sa sobrang daming tao, 2 hours nga yung waiting time. Sa kabila na nga lang din sana kami na Yakiniku King, kaso napadaan nga kami dito sa steakhouse kaya dito na lang kami kakain. Isa nga din pala tong restaurant na to na gusto kong kainan dahil masarap nga yung sauce nila at may unli salad nga sila. Ang kinagandahan nga dito ay niluluto nga nila sa uling yung beef. At naniniwala din talaga ako na mas masarap ang pagkain pag niluto sa kahoy or sa uling. Ito nga din pala yung unli salad nila at sobrang daming nga choices. Lettuce nga lang din yung madalas namin kinukuha dito ni Dada. Sinasamahan din namin ng mais at sesame dressing. At mabilis nga din pala yung serving nila dito. Sobrang saglit lang namin naghintay at dumating kaagad yung order namin. Kanina nga pala pagkadating namin, syempre kailangan mo muna magsulat ng pangalan at maghintay ka na tawagin ka kapag may available na table. Sa paghihintay namin, may nakatabi akong Sri Lanka na babae. May dalawa siyang anak malalaki na. Mga nasa high school na yung isa naman elementary. Tapos agad niya napansin na may special needs si Ethan. Tumabi nga din pala ako sa kanya kasi malayo pala nakikita ko na siya nakangiti na gusto niya nga lapitan si Ethan. So hayun, nakikipaglaro siya kay Ethan, nagtatanong siya ilang taon. Doon niya inopen sa akin na hindi niya ba ginagalaw yung left hand niya. Lumalapit kasi si Ethan sa kanya at ginagalaw niya nga yung right hand niya lang. By the way, English nga kami nag-uusap. At sabi niya nga sa akin, stress ka siguro nung buntis ka. At sobrang dami ko ba daw iniisip nung buntis ako. Ganun daw yun pag stress daw si mami, stress nga din daw si baby sa tiyan. Kaya ayun, kunento ko rin sa kanya na 2 nights nga ako nag-labor. Ginamitan ako ng vacuum na nanganak na nga ako kay Ethan. Tapos may nabuong dugo sa ulo niya kaya siya inoperahan. Actually, hindi talaga ako nag-open sa stranger ng ganito nangyari sa amin ni Ethan. Pero dahil nga sobrang gaan ng pakiramdam ko sa kanya ay nagkwento na lang din ako. Tapos maraming din siyang advice para sa akin. Dahil nga hindi gaano ginagalaw ni Ethan, i-massage ko lang daw everyday. Huwag nga daw ako mag-worry kasi sobrang minimal nga lang din daw to na problema. Tapos yung breast milk ko daw yung gagamitin kong massage oil. At kailangan daw sobrang gentle lang daw masyado ng massage. Pero alam ko na rin naman yun na kailangan ko siyang i-massage everyday kasi yun din naman yung advice ng mga sensei niya or mga doctors niya. Pero yung breast milk, hindi ko yun alam. At ang last niya nga advice sa akin para sobrang healthy nga daw ni Ethan, ay painumin ko siya ng 1 tablespoon ng pomegranate everyday. Sobrang dami nga daw benefits ng pomegranate juice. Lately nga din kasi walang gana si Ethan magdede, kumain. Tapos hirap din siya magpupo. Agad ko nga rin trinay yung pomegranate sa kanya. At masasabi ko talagang effective. Kasi yung araw na pinainom ko siya ng pomegranate, inuubos niya na talaga yung tinitimpla ko sa kanyang gatas. Kasi magwo-worry ako pag hindi siya malakas dumede tapos hindi pa siya gaano kumain ng kanin. At dahil nga maraming benefits yung pomegranate juice, pati ako umiinom na rin everyday. Kinabukasan nga ng araw na to, coincidence nga din na si Mark, pinapatry niya nga ako ng pomegranate at 1 year niya na nga daw yun iniinom. At sobrang healthy nga din daw ng pomegranate at na-lessen nga din daw yung pimples niya.
niya. At sabi niya din sa akin, mag-hoard na ako ng marami at ngayong season nga lang daw may ganun. Very happy nga din ako na na-meet ko nga si ate dito. Anyways, parang sa dessert namin ngayon ay tiramisu. Alam niyo bang kanta na tiramisuki, tiramisuki? Ito yung dessert na yan, tiramisu. Ang meaning lang naman ng kanta na yun na I like tiramisu, ganun. Kahit saan talaga yun si Dada, hindi mawawala yung coffee jelly. Kaya yan, kinukuhanan ko rin siya ng coffee jelly na may cream. Matagal-tagal na nga rin yung last time na nakatikim ako ng tiramisu. At dahil nga lately, yan yung narinig ko sa TikTok. At sakto namang meron sila dito, kaya tinry ko na rin ulit. Para lang siyang cake na may cocoa powder sa taas. At nung magbabayad na nga kami, ay kumuha rin kami ng free toys na para nga dito kay Ethan. Pagkawin namin ng bahay, ay nilaro naman siya ng tita niya. At maya-maya nga lang din ay pinatulog ko na nga din siya. Ipamimigay ko nga pala yung iPhone 7 na to at nasa comment section nga yung rules kung sino pagbibigyan ko nito. At bala ko na rin papalitan ng battery para mas matagal nyo pa nga magamit. That's for today's video. Thank you for watching. Matane!